Good day, dear participants. Welcome to Module 12, entitled Money Matters, Achieving Financial Literacy. I am Joseph Ralphes Dizon, your speaker for this session. Kanina, sa Module 5, napag-usapan natin ang mga benefits ng isang government employee. Napag-alaman natin na may mga finances itong nakaakibat, such as your 13-month pay, your 14-month pay, your bonuses, etc., etc. In this session, ay pag-uusapan naman natin kung paano natin i-manage ng maayos ang inyong mga finances. But before that, let us have first a pretest in the form of a game. No? I will just give you jumbled letters, and then I will describe the definition, and then in 5 seconds, you just have to answer what is asked in these jumbled letters. Let's start. Number 1, Noyen. It is defined as, it is a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. What is that? Done? Okay, let's move on to the next. Degbot. It is defined as a financial document used to project future income and expenses. Are you done? Okay, let's move on to the next item. Metivents. It is defined as an asset or item acquired with the goal of generating income or appreciation. What is that word? Okay, let's move on to the next item. Debt trick. It is defined as the ability to borrow money or access goods or services with the understanding that you'll pay later. What is the word? And another, Vincegas. It is defined as an income not spent or deferred consumption. Okay. Are you done? Let us now answer your pretest. Number 1 is money. Did you get it right? Next is budget. Third, investment. Fourth, credit. And the last one, savings. Did you get it right? All 5 items? So we will come across with these terms as we go along with our discussion. Last 2022, Philippine Normal University conducted a research entitled Financial Literacy Status of Public School Teachers, the Case in the Philippines. Surprisingly, in this research, the results shows that 85% out of the 358 respondents are not financially literate. Bakit kaya? Maybe because ang mga respondents madalas na nakakapit doon sa mga tinatawag nating mga katotohanan sa buhay. Ano-ano nga ba ito? Tingnan nga natin. Una, sabi dyan na katotohanan sa buhay daw, ang pera, kadarating pa lang, paalis na. Ang tagal hinintay, ang bilis umalis. Agree? Oh, 'di ba? Lahat tayo nakakaranas ng ganyan. O sasabihin, o ayan na si bonus pero parang dumaan lang sa palad natin. No? Pagka makikita mo ang mga guro pagka sorry to say this, pagka bagong bonus,
asahan mo, nakariband ang buhok. Ha, joke lang po. Ayan. Yung iba naman namimili ng mga kung ano-ano, kinukumpleto yung mga gamit sa bahay, kinukumpleto yung mga gamit sa kusina and everything. No, ayan. Kaya ang pera ng nangyayari, ang pera nila, kadarating pa lamang, tagal-tagal na lang hinintay, pero ang bilis umalis. Bakit kaya ganon? Kasi nga, meron tayong nature ng mga tao na ganito. Ubos-ubos biyaya, bukas nakatunganga. So, ngayon parang one day millionaire. Ngayon, hawak natin. So, sige, bili, gala, punta sa mall, pariban ng buhok, bili ng bagong damit, bili ng bagong bag. I'm not saying na masama ang mga ganito, no? Kaya nga tayo nagtatrabaho to reward ourselves, no? Pero kailangan din natin siyempre kinokontrol at minamanage yung ating finances. Ngayon, bakit nga ba umaabot sa ganon? Bakit umaabot sa ang bilis na uubos ng pera at ang pagkapos wala na pala, wala nang dudukutin. Okay? So, ito po yung mga dahilan. Una, in debt. Maraming utang, lubog sa utang. Lalo-lalo na dun sa mga may credit card, pasintabi po sa mga may credit card. Kung hindi nyo makokontrol ng maayos ang paggamit ng inyong credit card, oh my God, ilulubog lamang kayo niyan sa interest. Kaya yung utang ninyo, imbis na nababawasan, lalong nadadagdagan because of the compounded interest na ipinapatong ng mga credit card providers. Secondly, inadequate savings. Ayan. Mamaya pag-uusapan natin in depth yung tungkol dyan sa savings na yan. No, marahil, marami sa inyo rin ang guilty dito. No, ang guilty na wala kayong mga naisusubi o naitatabi na mga savings ninyo. Dapat kahit paano meron. Okay. Another reason kung bakit nagkakaganon is that hindi malinaw sa atin yung ating mga wants at saka mga needs. O mamaya, meron akong isang session patungkol dito sa wants and needs. No, kailangan alam nating i-differentiate yung dalawang ito. Ano bang aking wants, ano bang aking needs. Okay? Next na dahilan is lack of knowledge ng proper financial management. O yan. Kaya tayo ngayon naririto. Kaya tayo ngayon ay nag-uusap ngayon dito sa ating session. Dahil kahit pa paano, I do hope na maturuan ko kayo ng proper financial management. Okay, in our topic for this afternoon, actually this is just a chapter 1, no? Kasi yung chapter 2 is about credit management. So dito muna tayo sa chapter 1. Ang pag-uusapan natin dito ay ano ba talaga yung financial literacy? So what is financial literacy? And then the second one is what is the importance of this financial literacy? And then number 3, how to develop financial literacy among us and the benefits of having financial literacy or the benefits of. Ayan. So basically, financial literacy simply means that the ability to understand and effectively use of various financial skills, including personal financial management, budgeting, and investing. And it is important to cultivate financial literacy in order to make informed decisions about how to manage money and to achieve financial goals. So, ang sinasabi dito, ang financial literacy daw is yung ating kakayahan na maintindihan kung papaano natin pinagagana o pinaiikot ang ating mga finances. Maaaring in a day-to-day basis or in a month-to-month basis. So that's basically what financial literacy means. Na kung saan namamanage mo ang pera mo nang hindi ka nagkakaroon ng financial shock o nang hindi ka nagugulat na meron ka palang babayaran at the end of the month tapos wala ka na palang dudukutin. So basically, that's what financial literacy means. And why is it important to have financial literacy, or why is it important na tayo mismo sa sarili natin na tayo ay financial literate? No? It is important, sabi dito, financial literacy is important because it provides people with the knowledge and skills to make informed decisions about their finances.
That's it. Kasi nga, kapag ka alam mong i-manage yung iyong mga finances, then magkakaroon ka ng tinatawag nating financial freedom. No, hindi ka nagkukulang, hindi ka rin naman na yung alam mo yung hindi rin naman ganun kasapat, pero kaya mong i-manage or paikutin ang finances mo. Okay? So, by that, pagka nakuha mo na yung ganon, na meron ka ng ability na ganon, meron ka ng skill na ganon, it will lead to a road to recovery, or meron ka ng, you are now debt relief or debt free, no? Yan. So, masasabi mo na meron ka ng financial freedom. Yan na tinatawag. Okay. Now, in order to have that kind of financial freedom, meron daw tayong tinatawag na qualities of a financial well-being. Mag-self-assessment nga tayo, i-check nga natin ng ating mga sarili kung tumutugma ang sarili natin dito sa mga qualities na ito. Okay? Number 1, sabi dyan, is having control over day-to-day or month-to-month finances. Yan. So, halimbawa, sumweldo tayo. Di ba? Ang sweldo natin sa DepEd ay tuwing 15th and at the end of the month. Yung bang sweldo mo doon sa 15th ay dapat nagkakasya ba or kinakapos ka ba at kailangan mo pang intayin panibago itong second wave ng second half ng salary mo on the 30th nang hindi ka nagkukulang. Ayan, mga ganun. Nakokontrol mo ba yung mga ganun? Saan ba nakalaan itong pang 15? Saan ba nakalaan itong pang katapusan? Na mayroon ka bang control sa ganun? So, kung meron kang control na ganun, then you have that number 1 quality of financial well-being na tinatawag. Pangalawa is, sabi ko nga kanina, yung having the capacity of to absorb a financial shock. Ano yung tinatawag na financial shock? O, balikan natin yung example ko sa number 1. Sumusweldo tayo ng 15th and 30th. So, 15 pa lang, ubos na yung kinita mo, pero eto ngayon may darating na biglaang gastos. Simplihan natin, 15 pa lang, naubos na yung iyong gasol. O, wala ka ngayong dudukutin na pangpupuno doon sa pambili mo ng gasol. Paano ka ngayong kakain? Paano kakain ng pamilya mo? No, kung wala kang abilidad para makagawa ng paraan na ito ay ma-survive mo. Nang hindi nangungutang, hindi nangungutang. Kailangan na i-ready mo siya sa mga ganong bagay. Okay? Next, number 3 is having the ability to remain on track to meet financial goals. The ability to remain on track to meet financial goals. Diba? Ang sabi ko kanina sa inyo, dapat meron tayong financial goal na tinatahak. Example, meron kang pinagpaplanuhang holiday or bakasyon, ganyan, para sa pamilya mo dahil birthday ng anak mo. Hindi mo naman ipangungutang yung bakasyon ninyo or hindi ka naman magpapaparty para sa mga yun. Tapos ipangungutang mo lang. Dapat yung pinag-iipunan. Meron ka dapat pinaglalaan ng ganon at you remain on that track. Hindi ka kakawala doon sa track na yon para hindi ka mawalan ng pagkukunan pag dumating na yung time na kailangan mo na siya para doon sa pinag-iipunan mo. And lastly, having the financial freedom to make the choices that allow one to enjoy life. Sabi ko nga, kaya tayo nagtatrabaho is para mabigyan naman natin ng kahit paano reward ang ating sarili. Nang hindi natin, ulitin ko, nang hindi natin ipinangungutang. Magbabakasyon ka nga, magpupunta ka ng Boracay pero ipinangutang mo lang din. So hindi parang half-baked yung pag-i-enjoy mo doon kasi nag-enjoy ka nga pero may utang ka namang naiwan. No? Dapat doon na pag-iipunan, na paglalaanan. No? Mag-enjoy ka man, na paglaanan mo naman siya. Dahil napaglaanan mo siya ng budget for that. Okay? And
because of that, because of these qualities ng sinasabi nating financial well-being, meron daw tayong tinatawag na 10 rules of money management. Okay? Yan, 10 rules of money management. Number 1, very important, kaya siya nasa number 1, you must understand your needs. No? Kanina, binanggit ko din yan about differentiating wants and needs. Ngayon, let's go deeper with this. No, kailangan naiintindihan mo, kailangan ko ba ito? O gusto ko lang ito? No, doon ka dapat pupunta. So, tinan natin, ako kasi kapag meron akong big purchases, lagi kong iniisip itong apat na quadrant, itong quadrant na to, no? Yung wants versus needs. Number 1 sa quadrant natin is, I want it and I need it. No, gusto ko siya dahil kailangan ko siya. And then number 2, hindi ko siya gusto pero kailangan ko siya. I don't want it and I need it. No? Number 3, gusto ko siya pero hindi ko siya kailangan. No? Number 4, I don't want it and I don't need it. Hindi ko siya kailangan at hindi ko siya gusto. Definitely, pag nag-fall dito yung analysis mo sa number 4, definitely hindi mo na ibibilin yung nakaplanong yung gusto mong i-purchase, lalo pagka big purchases. So, halimbawa, di ba ngayon yung mga cellphone, ang bilis mag-appreciate ng value. Lalo sa yung iPhone users, pasintabi sa mga iPhone users, kalalabas lang ng iPhone 12, ito na naman si iPhone 14. Gusto mo yung iPhone 14, no? Pero isipin mo, kailangan mo ba siya samantalang may iPhone 12 ka pa? Diba? Or wag nang iPhone 12, meron ka pang cellphone na ginagamit. Ano ba ang purpose ng pagkakaroon natin ng cellphone? For communication, for call, for text, or for chat, di ba? Ngayon, kung gumagana pa naman yung isang cellphone mo, bakit ko kailangang bilhin pa tong isang bagay nito na napakamahal? So, doon papasok yung pag-iisip natin dito sa apat na quadrant na to. Gustong-gusto ko siya at kailangan ko siya. Pinaglaanan ko siya. Sige, pinaglaanan mo pala, bilhin mo. Nandun ka sa quadrant number 1. Ngayon, although napaglaanan mo siya, nandito ka sa number 2, hindi ko siya kailangan pero gusto ko siya. Bibilin ko ba? Number 3, kailangan ko siya gusto ko siya pero hindi ko kailangan ko siya pero hindi ko siya gusto. Parang ganon. O bibilin ko ba? No? Let's think about it. No, tingnan natin yung quadrant na to. No, ilagay niyo siya doon sa lalo na pagka mayroon tayong mga big purchases na igagawin. Halimbawa, mayroon ka pinag-ipunan, no, na isang bagay, or mayroon ka pinag-ipunan na gusto mo mabili. Subukan natin gamitin itong wants versus needs na quadrant na to. Next quality daw ay live on less. Second rule pala, not quality. Live on less. So, ang sabi sa atin, bilang mga government employees, we must live on a modest modest way of life. So, ano ibig sabihin nun? We must live below our income. No? So, hindi naman yung sumusweldo kami ng mataas or 30 or 30,000 or 40,000 ipapakita mo na sa madla na ganun nga yung sinusweldo mo. No? So, we must live below our income. Let us bear in mind that our financial reality is the balance in our wallet and not the limit on your credit card. No? Parang ganun yun. No? So, hindi porket meron kang credit card, kaskas ka lang ng kaskas kasi marami kang mataas yung iyong credit limit. Pero bear in mind na kailangan kaya mong bayaran yung nandoon sa
yung kinaskas mo doon sa credit card mo. No? Kung halimbawa, ang credit limit mo ay 250,000 at tapos isang buwan mo lang yun kakaskasin, tapos ang sweldo mo ay 27,000, deficit ka pa. So, interest ng interest yun. Interest, compounded ka sa interest, mag-credit card. So, malulubog ka lang sa utang. You don't have na tinatawag nating financial stability kapag gano'n. Kasi nabubuhay ka sa pangungutang. Okay? Next is keep accusation. Sabi dyan. May nabasa ako na yung rule daw dito sa atin kapag magkakaroon, dapat meron daw tayong contingency fund na tinatawag. So yung contingency fund natin, it should equivalent to at least 6 months of your salary. Pero simplihan natin, kung single ka, pwede na yung 3 months. No, pwede na yung 3 months ng iyong salary. Nakatabi yun for your contingency fund. Yun yung magiging parang solution mo. No, para in case dumating ang mga emergencies, meron kang dinudukot. No, meron kang nakatabi na certain amount for that emergency na pangangailangan. Yun yung sinasabi diyan sa keep accusation. No, so contingency fund, dapat meron tayong contingency fund na nakatabi. Okay? Next, make a budget. Yan, sabi diyan number 4, rule daw is make a budget. Yung ibang practice, nagkakaroon sila ng monitoring. No, minomonitor nila yung kanilang mga salaries o yung mga income nila. So merong column for income and then meron column for expenses. Pinagbabangga nila yon. Yung minus nila yung expenses sa kanilang income and then yung magiging excess doon, yun yung magiging savings nila. Yung iba, ganun ang practice. But let me share with you my personal practice sa pagbabudget. Ako, I follow the 60-20-20 scheme. Ano yung 60-20-20 scheme? Yung 60% of my salary, nakalaan na yon para sa mga gastusin sa pang-araw-araw, including the bills and everything. No, 60% of my salary. And then the other 20, yung 20% is for the investments and savings. And the last 20%, the remaining 20%, ito naman yung para sa aking mga wants o yung aking mga financial goals. Nakatabi na siya doon. Ngayon, balikan ko yung 60% ko na gastusin para sa araw-araw. Hindi lang kasi siya basta naging general fund. No? Ito yung 60%, para yan sa gastusin natin sa araw-araw. Magkakasala lang ako doon kasi dudukutan ko yung kukupitan ko ng kukupitan yon. So what I did was I iminanage ko pa rin yon yung 60% na yon. So I have this wallet na nakalagay dito. So may mga labels yan. Yan. So ito for the gasoline, ito for the electric bill, for the electricity. So, wala na siyang laman kasi resibo na yan. Ibig sabihin, nabayad ko na. And then, yung car mortgage ko. And then, yung for the internet, no, internet bill namin sa bahay. And then, for the groceries. Yan, for the groceries. And then, yung the last is for the food and gasol. Yan, nakaganyan siya. So, ito yung mga aking mga usual na expenses na for the month. No, so 60% ng my salary, nakaganyan pa rin siya. Para wala akong general fund. So para hindi ko siya nadudukutan kasi nagkakasala ako sa sarili ko. Kaya ganun. Kaya minanage ko siya ng ganito. Yan. So, yung another 20 na sinasabi ko, yung para naman sa aking wants and financial goals. Meron pa akong isang ganito naman. Merong isang ganito rin na nakaganto-ganto rin, nakahiwa-hiwalay din. Ang nakalagay naman doon is gift for myself, gadget, yan. Kung ano yung gusto kong bilhin. Clothes or shoes or bags, yan. Nakalagay siya doon. So pinag-iipunan ko talaga siya, pinaglalaanan talaga siya. Gamit ang 60,
20-20 scheme. Yun nga lang, dapat, kung gagamitin niyo yung 60-20-20 scheme na yun, dapat maging strict ka sa pagdidistribute ng iyong sweldo. Hindi po pwedeng, ngayong buwan na to, sige, magsi 60-20-20 muna ako. Next month, mag-ano ako, 50 na lang yung para sa gastusin. O kaya, 10% na lang yung para sa investment or 10% na lang yung para sa wants and financial goals. You must follow strictly your 60-20-20 scheme. By doing that, nadidevelop mo rin ang iyong self-discipline in managing your finances. Yan. Next rule number 5, reduce expenses. Yan. So, reduce expenses, ibig sabihin, in other words, magtitipid. No? So, pasintabi dun sa mga nahihilig magkape sa SB, hindi ko nababanggitin kung ano yung SB. I think, kung mahilig ka doon, walang masama. No? Kung kumikita ka naman, wala namang masama kung mag-SB ka. Sige, mag-SB ka. But make sure na meron kang talagang para sa kanya. But for me, kung kape lang din naman ang habol mo, hindi, magpunta ka na lang doon sa mas mura, pero kasing lasa nung binibili mong mas mahal. Magkano kape doon sa SB? 190, 180. Meron naman readily available or merong available sa ibang or sa iba or kahit sa groceries na may mga na mas mura. So, and at the end of the day, kape rin naman yung ininom mo. No, hindi ka ba ako nga coffee addict pero hindi ako masyadong nag-ESB kasi nga ang feeling ko mababawasan yung aking savings or mababawasan yung aking pinaglalaanan. So imbis na ibili ko doon, kuminsan nagti-3-in-1. Pwede naman din yun. Ang importante nakapagkape ako. Okay? Next, number 6 rule is save and invest. Yan. Napaka-importante nito. Yung save and invest. So, mapapansin niyo doon sa 60-20-20 scheme ko kanina, yung second 20% nakalaan siya for investment or savings. Ang tatanungin niyo ako, sir, ano po bang investment yung maganda? Napakaraming mga investment na ino-offer ngayon. So, ang aking ang advice ko lang sa inyo is iwasan ninyo yung mga investment na sa palagay ninyo ay Ponzi scheme. No? Nagpapakita ng Ponzi scheme. Ano yung Ponzi scheme? Yung too good to be true. Yung ang ganda-ganda nung ino-offer sa inyo, maglalatag ka lang ng 10,000, ang balik sa inyo 100,000 in just less than 3 months. That's too good to be true. Mga ganung bagay, no? Baka mamaya na-Ponzi scheme na pala kayo. Yan. So, ang daming mga investment ngayon na readily available na madaling pinapasukan ng mga kung sino-sino. No, sige, isa-isahin natin. Merong MP2, savings, ang pag-ibig. Merong andyan ng stocks, andyan ng real estate, andyan ng mutual funds, andyan ng REITs, andyan ang insurance na may kasamang investments. So, my advice is, lalo na sa mga nasa edad 20s, mag-invest muna kayo sa knowledge. No? Mag-invest sa knowledge. Hindi mabilis yung balik, pero I assure you na pagka natutunan nyo yon, mas magiging maganda ang balik sa inyo. What do I mean by invest in knowledge? Mag-i-invest ka doon sa mga trainings or webinars na kung saan yung mga nagsasalita ay mga experts pagdating sa investment. So, mas maganda na natututo ka sa kanila kaysa doon sa mag-i-invest ka on your own and then from scratch. So, may malaking possibility na matalo pa. Kasi hindi mo alam hindi mo alam yung pasikot-sikot. Ngayon, kung nag-attend ka, nag-invest ka sa knowledge,
nag-aral ka, pinag-aralan mo siya mabuti, nag-attend ka ng training about this certain investment, yung natutunan mo doon, pwede mong palaguin yung pera mo. No? Kasi natuto ka doon sa mga mas eksperyensado pagdating sa investment. Okay? Next is number 7, avoid debt troubles. Ito madalas kapag pasintabi ulit sa credit card, ito madalas, credit card talaga, it would put you in trouble kapag hindi mo kayang kontrolin, kapag hindi mo kayang i-manage ang iyong sarili sa pagkaskas ng pag-swipe ng iyong credit card. Hindi lang credit card, no, even yung mga paglo-loans, halimbawa may nag-offer na PLI sa iyo, tapos sasabihin ganito lang po kami percent, ganyan. No, 7% or 5% lang po kami compared po sa other ganito. Pag-aralan niyo pong mabuti, no? Aralin niyo munang mabuti bago niyo siya sigihan. No, kasi baka mamaya ang ina-apply ninyo na loan ay 100,000 pero ang nire-reflect niya pala ay 200,000. So, pag-aralan niyo rin yung interest. Ang interest ba na ino-offer na PLI ay diminishing balance or compounded interest? No, kapag compounded interest, most probably ang inihuhulog mo pa lang diyan buwan-buwan ay interest. Tingnan niyo rin kung ang pinabayad ninyo ay ibinabawas sa capital or doon lamang sa interest. May mga ganong eskema na dapat nating tinitingnan. Na kapag nagbayad tayo ng monthly amortization natin, ito ba ay ibinawas sa principal na amount or ibinawas lang doon sa interest? Kasi kapag kay interest, yung principal amount mo nandun pa rin. Hindi siya nababawasan. Utang pa rin siya. Ngayon, kapag principal ang naka-less, tapos naka-less pa rin si interest, tapos diminishing balance, mas maganda kapag gano'n. Kesa doon sa compounded interest, tapos ang payment napupunta lamang sa interest. Yan. Medyo technical, pero pagka inaral nyo siya, medyo mawawala ko or ma-avoid mo itong tinatawag nating debt troubles. Rule number 8, pay off debt. Siyempre, kapag nangutang ka, expectedly, magbabayad ka. No, walang rason para hindi mo bayaran yung inutang mo. Kaya nga utang eh. So, di ba sabi natin kanina, yung credit, ang understanding mo dun sa credit ay dapat mabayaran siya, babalik siya, mabayaran siya, at mabalik din yung inutang mo sa kanya. Yan. So, sabi naman nung isa, sir, wala naman pong nakukulong sa utang. Sabi ng gano'n. Oh. Okay, let us just say na walang nakukulong sa utang, pero tandaan yung mga kapatid na mayroong inihahabla dahil sa utang. No? So, kapag naihabla ka sa utang, tapos government employee ka, it would lead you to an administrative case or criminal case. Kasi pwede siyang ma-turn into estafa. No, saan dinidinig yon? Sa small claim court or quick claim court, mga ganon. No? So, sa mga ganon, dinidinig yon. No? Ini-entertain ng small claim court yung mga ganong klaseng problema. No? Hindi man siya sa regular court na na may hearing. Ito may hearing din, kaya lang sa small claim court lang kayo mag-hearing. At saan meron small claim court? Sa bawat munisipyo, meron tayong mga small claim court. Okay? Next rule, number 9, is set and achieve goals. No? For you to be able na ma-achieve or magkaroon ng isang bagay na gustong-gusto mo, you must have your financial goal. You must have your goals. Halimbawa, by 2023, gusto kong magpunta ng Hong Kong. Okay, you set that. So, iset mo siya. Tapos pag-ipunan mo, huwag mong ipangutang. Pag-ipunan mo siya. No? Hindi sagot yung ito na yung flight namin next month na wala pa rin akong pera kasi hindi ako nakapag-ipon. Makapunta nga sa isang PLI, makapangutang.
hindi yon sagot. Lalo ka lang mababaon. Kasi imagine mo, nag-i-enjoy ka nga doon, pero pagbalik mo dito, may utang ka nang babayaran. No? May intindihin ka ng susunod na babayaran. Nag-enjoy ka nga, pero ang kapalit ay intindihin. No? So, para hindi ka magkaroon ng intindihin, then you set your financial goal and achieve it. And syempre, our last rule is give and enjoy. O kapag ka labis-labis na ang iyong pagka medyo nakakaluwag-luwag ka, no, nakaka-LL ka ng tinasabi, you must give and enjoy. And one classic example of giving is yung tithing na tinatawag. No? Yung 10% na sinasabi na para sa church, that's very good. No? Yun yung dapat natin ginagawa. No, hindi lang dahil may labis ka, kundi dahil pagka sumweldo ka, ilaan mo na talaga sa Kanya. Ang anuman na meron tayong biyaya ngayon ay kaloob ng ating may kapal. Kaya kinakailangan din na magbabalik tayo sa ating may kapal. Yan. And then, syempre, you must enjoy. No, yan. Mag-enjoy. Ano bang nakakapagpa-enjoy sa inyo? Travel ba? Bagong shoes ba? Bagong bag ba? O, paglaanan natin ito. No, hindi natin ito, uulitin ko, wag natin siyang ipangutang. Okay. Now, ako, on my part, ang gawi ko kasi, meron akong tinatawag na 20% rule of thumb. No, yung tinatawag na 20% rule of thumb. Ano po itong 20% rule of thumb ko? Babalikan ko lang yung sinabi ko kanina, na yung practice ko yung 60-20-20. Yung 20% ko doon, hinahati ko pa yon into something percentage. Diba? Ang 20% na sweldo ko nakalaan sa investment and savings. Ngayon, yung 50% noon, yung 50% of that 20%, nakalaan yan sa aking health insurance at HMOs. And then yung 20% ay nakalaan naman sa aking retirement fund. Yung remaining 20%, yung 10% nun ay nakalaan sa aking tithing, sa aking pagbibigay sa simbahan, and then the remaining 10% is sa akin namang enjoyment. Yan. Meron akong ganon na nakalagay doon na pang-enjoy. Yan. Pang-bakasyon, pambili ng sapatos. Alam nyo, addict po kasi ako sa sapatos at saka sa bag. Kaya yung pambili ko doon ko kinukuha. Pinag-iipunan ko siya. So, here are my financial tips for newly hired licensed teachers. Okay, so para mas maging tong aking financial tip, babalikan natin itong resulta nung research na ginawa ng PNU tungkol sa financial literacy ng mga public school teachers. Okay? So dito sa recommendations nila, sa resulta, sinasabi diyan kung bakit financial illiterate daw ang mga public school teacher, because first, they are not satisfied with their current financial income. Hindi daw sapat yung sweldo natin. Which may be true, no? Pero ang sa akin, kung sumusweldo ang teacher 1 ng pagpalagay mo ng nagneneto ng 25,000, you must live on that kind of lifestyle. Doon ka sa sweldong 25,000. Hindi yung mamumuhay ka, yung sweldo mo 25,000, ang pamumuhay mo, sweldong 40,000. Oh, get my point? Oh, ganun siya. So, ang nangyayari kasi, yung mga teachers ay mostly breadwinners of the family or head of the family. So, wag lang tayo nagtatrabaho dahil pambayad ng ating mga bills. No. Yung ating kaya tayo nagtatrabaho is for us to achieve financial stability.
No? Financial stability na tinatawag. And kailan mo ba sasabihin financially stable ang isang tao o ikaw? Paano mo sasabihin na financial stable ka na? Una, maliit o halos wala ka ng utang. No? Pagka try to assess yourself, maliit ba or halos wala na ba akong utang or wala ba akong utang? Yan. Number 2, monitored mo yung iyong bills. And when we say monitored mo yung iyong bills, nababayaran mo ba siya on time? No? Kapag ka ganon, ayan, medyo nakakadalawang check ka na. Pangatlo, meron kang sapat na emergency fund. No? Kung meron kang sapat na emergency fund, ayan, meron ka ng ikatlong check para masabing ikaw ay financially stable. Pang-apat, kung single, sabi ko kanina, kung single ka, meron kang 3 months na contingency fund. At kung meron ka namang dependent, meron kang at least 6 months na contingency fund. And panglima, growing yung net worth mo every year. Kung ang net worth mo, 'di ba meron tayong SALN na pinipilapan every year, sana honest na nilalagay nyo doon ang inyong mga assets and your liabilities para ma-check ninyo ang inyong net worth. So, it should be growing every year. Ibig sabihin, pagka growing yung iyong net worth, ibig sabihin nun, nababawasan ang liabilities mo, pero nadadagdagan ang iyong assets. Yan. And, especially, the last one, para masabing financial stable ka na, is kaya mo nang magbigay. No? Kaya mo nang magbigay. Yan, yung tithing, pwede ka na magkaroon ng magbigay sa mga kapuspalad. Yan. Kaya mo nang magbigay sa mga charitable institutions nang hindi mo ipinangungutang. Nang galing siya sa iyong savings. No? Ngayon, merong nagtanong sa akin minsan. Itong naalala ko lang. May nagtanong sa akin minsan. Sabi niya sa akin, "Sir, sa palagay po ninyo, ano po yung difference ng rich people and poor people?" Sabi ko, napakasimple lang ng sagot dyan. Sabi ko sa kanya ganun. It's the mindset. Kung halimbawa, hati-hatiin man. Halimbawa ako, yung mga kita ko, yung sweldo ko, yung annual salary ko. Hati-hatiin man yung sweldo ko sa loob ng 2 taon or 3 taon ka muna. Tapos kasama ko, paghati-hatian natin, kasama yung mga ordinary people. Hindi ko sinasabing extraordinary. Galing din naman ako sa hirap. No? So, pag pinaghati-hati natin yon, magkakaroon tayo ng equal na parte dun sa pera natin. Pero, dahil yung mindset ko ay para mapalago ito at para ma-manage ko ng maayos, then, mapapalago ko siya. Yung mga iba ang mindset na ang mindset nila ay para gagastusin ko to, uubusin ko to. Then, mauubos talaga yung kanilang share doon sa pinaghatian natin. Ngayon, ang point ko dito is, kung ang mindset mo ay nakaset doon sa pinaghirapan ko to, kailangan ko siyang ingatan at palaguin, then magagawa mo siya. May ingatan mo siya at mapapalago mo kung ano man ang meron ka. Yung difference ng rich people at saka ng poor people, number 1, si poor people, they always complain. Wala. Ang hirap ng buhay. Sardinas na naman ang ulam. Wala nang pagbabago. Ganyan. Ang kapitbahay may bagong TV. Ako nagtsatsaga sa CRT.
Mga ganun. Complain yung mga poor people. Samantalang si rich people, nakokontento na sila kung anong meron sila. They don't complain. No? So, ibig sabihin, kaya sardinas ang ipakain mo sa rich people at saka sa poor people. Si rich people, i-enjoyin yun. Si poor people, magko-complain yun at manghihingi ng nilagang baka. So, wala namang pera, hihingi pa ng hindi sapat, hindi ugma doon sa meron sila. Kaya lalo silang naghihirap. Samantalang itong si rich people, pakainin mo ng sardinas yan, i-enjoyin niya yan. Ibig sabihin nun, kasi yun lang ang nakahain sa lamesa. Okay? Next, number 2, yung difference nila is si poor people always seeking comfort. They always seeking comfort. Alam mo yung kasi ito siguro nakikita niyo pag lumuluwas kayo ng Maynila tapos Avenida ang pupuntahan niyo. Nakikita niyo yung parang squatters area dito sa tabi sa may ilalim ng LRT2 line. 'Di ba patong-patong na mga dingding yun ng mga bahay. Pero tingnan mo yung iba doon, mga naka-aircon. Samantala na sa squatters area, they always seeking their comfort. Alam mo yung wala nang masyadong pinagkakakitaan, pero gusto pa nilang naka-aircon. Samantalang itong si rich people, comfortable na sila for being uncomfortable. You get what I mean? So, halimbawa, nahihirapan sila doon sila komportable. For example, sila nga, kuminsan ayaw na nga nilang mag-aircon, din talagang yung air lang yung gusto nila, fresh air lang ang gusto nila. Samantalang itong kabilang side, alam mo yung nasa barong-barong pero naka-aircon. Pero pag tinignan mo yung pambayad nila ng kuryente, hirap na sila noon. Ang mangyayari, itong palang si aircon ay inutang lang doon sa appliance center or pagpalagay mo ng Esla or something. So, ang mangyayari, pag wala na panghulog, mababatak na siya. Because they seek comfort. Ito, naging komportable na siya sa pagiging uncomfortable, yung rich people. Okay? And then, siguro number 3, the difference is that yung kanilang perspective. So, you must shift your perspective. So, yung rich people are always focusing on possibilities, which result in more opportunities, while poor people are always focusing on problems and their wants. So, kapag kasi inisip natin ng mga problema, lalo kang papasukan ng problema. Kapag nagpasukan ka ng inisip natin yung inggit, lalo kang maiinggit. O si ganito, may bagong iPhone or may bagong laptop. So, bakit ako wala? Sabi ko, ako nga din. Makautang nga para meron din akong bagong laptop. Tapos ipapakita ko sa kanya. Yung kapitbahay namin may bagong deliver na 50 or 60 inches na LED TV na smart TV. Ako ang TV ko 32 inches. Bakit hindi ka na lang makontento sa anong meron ka? Tapos ipangungutang mo lang. No? So, complain ka ng complain. You are focusing on your wants, pero hindi doon sa mga needs. Okay? So, iyon yung aking sinasabi. So, dapat, ang punto ko dito sa final word ko sa inyo is that, yung mindset natin ba? Kung ang mindset let us clear our minds. Kung ang mindset natin ay magkaroon ng financial freedom, kung ang mindset natin ay ma-achieve yung ating financial goals, kung ang mindset natin ay magkaroon ng magandang savings at magkaroon ng magandang investments, then let's work it out. I-work out niyo yung mindset niyo. Lagi siyang nandyan. Manifesting things. No? Di ba sabi nga dun sa mindset ba? Mindset. Di ba? Yung mindset talaga. For me, sabi ko nga, lagi ko nga sinasabi,
ang kahirapan is just a state of mind. Pag inisip mong mahirap ka, magiging mahirap ka. Pag inisip mong aasenso ka, aasenso ka. So, that would be all. I do hope na meron kayong natutunan sa ating session with regards financial literacy. And I'm hoping that you, as our new employees of DepEd, ay magkaroon ng isang magandang journey sa inyong financial literacy at ma-achieve ang inyong financial goals. That would be all, and thank you and good day to everyone.